Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 12 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Agosto taong 2009. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Araw na naman po ng Miyerkules, ito po ang Exit Super Highway from Poverty, ang ating segment tuwing araw ng Miyerkules. At syempre, ako pa rin po ang inyong lingkod at kasama po natin dito ang spokesperson ng American for a Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi at syempre, welcome to our program. Good evening, Saldi. Good evening, Chris. And of course, good evening, everybody. Okay, no? At ang Exit Super Highway from Poverty, para sa kalaman po at kapakinabangan ng ating mga tagapakinig, ay ang segment po na kung saan ay kasama po natin dito ang grupo ng Americans for a Better Philippines na kung saan ang kanilang layunin ay magmungkahi ng mga posibleng solusyon sa mga problema ng ating bansa sa kasalukuyan. Ang ating pong mga grupong kasama rito ay mga Pilipino din na kung saan ay matagal nang naninirahan sa Estados Unidos. Pero syempre, gaya nga po ng kanilang sinasabi, bagamat matagal na silang naninirahan sa Estados Unidos at naninirahan doon ng mariwasang kanilang buhay, walang problemang katulad ng dinaranas ng mga ordinaryong Pilipinong narito sa bansa, ay nandito pa rin sila at nagsisikap na makatulong sa paraan ng pag-propose o sa paraan ng pagmumungkahi ng mga solusyon sa mga problema ng ating bansa na nagdudulot ng patuloy na karukhaan. Pero ang pag-uusapan po siguro natin ngayon ay ang nais ko pong hilingin sa ating katuwang at kasama sa ating programa kay Engineer Arthur B. Uy, kung ano ba yung mga overview ng kanilang grupo sa mga kung paano susolusyonan ang kahirapan at po pwedeng ihanay sa kung gaano sila kaimportante para solusyonan ang mga nasabing problema na tukoy ng ating mga kababayang Amerikano. Engineer, so ano ba yung ating tingin? So overview of problems and solution, and then the order of their importance to solve the poverty problem in our country. Ang pinakamalaki na problema meron ang constitution natin is seriously flawed. Okay. Bagamat maganda yung layunin ni President Cory, yes, yung ginawa niya yung bagong constitution, pero ang thinking pattern pa rin ng mga naggawa ng bagong constitution was based on the old binago lang nila konti. Tapos it's still based on the old Spanish parang Spanish yun kasi nakuha natin sa pagtira ng mga Kastila sa atin dito ng 400 years. So hindi rin talaga nakita na kailangan na talagang i-overhaul yung magandang mas magandang constitution. Kagaya ng problema natin sa, of course, ang importante yung poverty, no? Pero yung mga problema, kagaya sa election, ang gulo ng election dito, kasi nga dahil direct vote, instead na electoral college, no? Nung ginawa ng Amerika yung kanilang constitution, yes, na yung mga yung mga primer, experience na sila, tsaka knowledgeable sila sa iba-ibang constitution ng iba-ibang bansa. No? Kasi galing nga sila dun sa
galing nga sila sa iba-ibang bansa, tumakbo sila sa Amerika. Parang naghahanap sila ng bagong daigdig na mas matino. Oo. Nakita nila sa experience nila tsaka knowledge nila na may advantage yung ganito, may disadvantage yung ganon. So they designed a new system. Yun nga yung imbes na direct vote, dahil ang lawak kasi ng Amerika, sabi nila yung mga kokonti ang tao hindi na intindihin ng mga politician o government. No? So ginawa nila parang maganda ang distribution, yun yung electoral college. Okay. No? Tapos yung justice system, imbes na isang tao lang na judge ang magdi-decide ng mga kaso, kasi yung gano'n madaling suhulan yung judge, madaling kumampi yung judge sa gano'n, ganyan. Yung tao na mismo ang maghusgado. Kaya nagkaroon ng jury system. Okay. No? Noon naman inano nila na ang commander-in-chief ng armed forces, di sabi nila, wow, kung gamitin niya ngayon ang military sa atin, hawak na niya tayo, wala na tayong laban. No? So, inano nila yung the right to bear arms para hindi mangyari yon. Okay. Kaya mahirap mangyari yon. Ngayon, tayo hindi natin na pag-aralan maigi yung wisdom ng mga ginawa nila. Yung 87 Constitution was mostly still based on the old Spanish system, no? Kaya pag election, ang dami nating problema, protesta, dayahan, kung ano-ano, dahil nga direct vote. Yes. Tapos yun naman military dito ginagamit na parang pulis. So ang presidente kayang-kaya niyang abusin ang tao dahil wala tayong armas wala armas ang tao. Kagaya ngayon yung mga rebelde, konting grupo lang sila, pinapatay nila ilang village, pinatatakbo nila mga tao ron, natatakot mga tao dahil wala silang armas. Doon makita ang wisdom din ng the right to bear arms. Hanggang ngayon, umaasa tayo na pag may problema, darating ang military, darating ang pulis. Hindi naman. Laging nangyayari yung ganyan na pagkatapos na lulusob ang mga rebelde, tapos susunugin ang mga bahay, Kasi wala tayong armas Kung meron sana tayong armas, hindi na mangyayari yung mga ganon. So, importante yung the right to bear arms. Tapos yung jury system, electoral college, ang daming masosolve na problema na nangyayari ngayon dito dahil sa hindi natin nakuha yung wisdom ng mga paggawa nilang mga ganon na design. Basta tandaan na natin na kahit gusto natin ng original na Filipino na constitution, ang importanteng makukuha natin sa US Constitution yung check and balance. Okay. Gaya nga yung nangyari sa New York na yung mga leader natin, gastos ng pinaghirapan na pera ng tao. Kung hindi nabuko sana yun, di tuloy-tuloy lang yung abuso nila na gano'n. Di ba? Dahil wala dyan yung check and balance. Yun ang importanteng makuha sa magandang constitution para maprotektahan ang tax money natin. Gaya niyan, gastos ang mga leader dahil hindi sila takot dahil wala naman tayong armas, hawak nila ang military. Tapos yung lahat na magagawa nila dahil alam nila wala rin papalag sa atin. Yun ang mga problema nun dahil sa wala tayong armas tsaka yung pwedeng gamitin ng presidente ang military dito sa sa bansa mismo. Supposed to be yung
o si Comitatus, mahirap mo gamitin ang military Oo. para sa... Pero ano. hindi nangyayari yun sa Pilipinas. Yeah.